Game over na. Bumaliktad lahat. Senado nag-motion na. Alan, papalitan. Soto, impeachment, dismiss. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumanay balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Matapos ang nangyaring kudita kamakailan lamang sa senado, ang palitan ng liderato sa senado at ang tila questionableng pagsibak kay Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay sadyang ang gaba di jud magsaba kay school bukol Itbulaga Tito Soto. Matapos ang di umano'y kumpirmadong balita na mayroon di umanong rigodon na mangyayari sa Senado na papalitan na raw umano ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano si Tito Soto at nakakuha na raw ito ng numero sa pagka-Senate President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pala... Ayun no, sinasabi dito sa bali-balita nga na parang papalitan na yung Senate President nito, no, ni Senator Cayetano. Sa akin lang, no, kung tutuusin, pabor tayo. Siyempre, pabor tayo na mapalitan na yung Senate President. Mas maganda kung si Senator Alan Peter Cayetano naman ang subukan natin. Kasi sa totoo lang, syempre si Tito Sen is, ako naman kasi Tito Sen, ano ba naman? Hindi ko alam kung paano sasabihin ko, di ba? Ayoko kasing ma-misinterpret o madinig ng mga, syempre, ng mga TVJ supporters. Syempre, isa din ako sa TVJ supporter. Pero kailangan nating gawin, Tito Sen, sana maintindihan mo na lang. Ayun, para sa akin kasi si Tito Sen, mas maganda kung papalitan siya kasi marami nang nagiging puna kay Tito Sen. Sa dami nang nagiging puna kay Tito Sen, siguro mas maganda kung magparaya na siya sa kanyang posisyon at magpapalit na lang kaysa makarinig pa siya ng hindi magagandang salita. Naaalala natin nun, nung nag-uusap-usap sila sa Senado na parang sinabihan siya na parang sumusunod kay Tambi, parang amo si parang ganon, di ba? At medyo nasaktan si Tito Sen doon. Ngayon, para hindi na makarinig si Tito Sen ng mga hindi magagandang salita na manggagaling sa iba, mas maganda kung siya'y magpaparaya. No, pero syempre sa panahon ngayon, hindi natin alam kung talagang siya'y palalayain. Pero hindi naman siya nakakulong, no, kung pararayain sa pagiging Senate President. Syempre, mas pabor na sila yung nandiyan. Alam naman natin is what our friends are for sila dyan. Baka pag naiba na naman, di katulad nila Marcoleta, hindi sila friends. Kaya medyo pinalitan sila. So ngayon, si Cayetano naman ang papalit. So hindi na naman friends. Pero sa tingin ko, di ba, parang sa Senado yan nagkakabutuhan, di ba? Kung sino yung ipapalit nilang Senate President. Di ba? Kumbaga parang desisyon na nila. Pero para sa akin, si Tito Sen, pabor ako dyan kay Tito Sen na mapalitan siya para maging maayos na magkaroon ng way, tsaka para hindi na siya makadinig ng mga hindi siya fair, hindi siya patas, hindi siya transparent, di ba? Na tipong, ano ka ni Tambi, o ano ka ni PBB, parang mga ganyan, ano ka ng gobyerno, ano ka ng di ba? Parang wala kang desisyon. Yun ang sinasabi sa kanya. O yan ay, sinasabi sa kanya, sinasabi ko lang. Lamang sa channel na ito. At kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video
na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sila isang rigudon na naman ang mangyayari sa loob ng Senado. Panibagong liderato na naman ang muling usbong. Ito'y ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng One TV Philippines na pinost online. Breaking news, another rigudon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. Unquote. Mga day, breaking! Another Regodon in the Senate? Question mark, day! Hopefully, tinuod ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency according sa One TV Philippines. Hoy, unta, tinuod. Sana totoo to, my goodness. So kasi kung nakaka-secure siya ng mga number si Senator Cayetano, ibig sabihin hindi nagugustuhan yung nagiging pamamalakad sa Senate ni Tito Sen. No, parang hindi na sila nakukontento. At saka talaga, isa dyan, yung nagkakaroon siya ng maraming issue. No? Goodness, please lang. Sana talaga. Sana talaga totoo. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbunyi at magkomento sa mundo ng social media matapos lumabas ang kumpirmadong balitang rigudon di umano ang mangyayari sa Senado. Ayon pa sa kanila, dapat lang nagkalat kaya pinapakita niyang kulang kaalaman sa batas. Itbulaga lang ang kaya mo, hindi ang Senado. Real talk, nakakawalang tiwala sa Senado ang pagka-SP nyo. Mag-lawyer ka muna. Parang si Tory lang ito yung nakakahiya. Isang linggo ka lang pinaupo tapos wala ka pang nagawang mabuti at mukhang matatanggal ka pa as Senate President. Deserve ni Cayetano maging Senate President kaysa kay Soto. Lawyer ang Kasi ilagay. alam ko, di ba, abogado yan si Senator Cayetano. Tatay niyan, abogado. Pinapanood ko yung ano niya yung may palabas yung tatay niya, di ba? Sa ipaglaban ko, parang siya yung abogado no, na kinoconsult ni kumbaga, silang magkakapatid, abogado. Yun talaga dapat sa Senate President, abogado talaga Nyo, wag yung feeling lawyer. Ayan na, ang gaba di Jude magsaba. Sunod-sunuran kasi kay Tamba. Deserve mo yan. Yun yung sinasabi ko. Yung sinasabi kay Tito Sen na sunod-sunuran siya. Ayun yung madalas sabihin sa kanya, yung madalas ipula sa kanya. Siyempre, kahit papaano, masasaktan ka rin dun. Kasi wala ka sariling desisyon. Kumbaga parang nandiyadyaan siya sa Senado, pero kung ano yung sabihin ng nasa labas, is yun lang ang sinusunod niya. O diba, mahirap yun. Kaya kung ako talaga, mas maganda para wala nang chismis, wala nang mga ganong salitang maririnig, mag-ano na siya sa Senate. Bumaklas na parang, hindi naman maging bumaklas sa Senado. Parang umalis sa pagiging Senate President. Kakahiya to pag nagkatotoo ito. Pag nagkataon, babalik na si Marcoleta sa Blue Ribbon. Humanda kayo dyan sa Kongreso. Mga buhaya kayo. Tapos na kayo Doon sa babalik si Marcoleta sa Blue Ribbon, ewan natin Pero sana, diba sana nga ganun ang mangyari na bumalik si Senator Marcoleta. Dahil alam natin, simula nung hinawakan ni Senator Marcoleta yung Blue Ribbon, mas gumanda. Mas naging maayos. Yung alam natin na nagkakaroon ng way yung investigasyon na nangyayari. Nung pinalitan si Marcoleta, hindi na nagkaroon ng way. Di ba? Talagang wala na, hindi na natin inaabangan. Talagang parang alam na natin yung mangyayari na, wala nang mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Yung hawak-hawak na nilakson yung Blue Ribbon. No? Pero ngayon, kung kay Marcoleta, magkakaroon na naman tayo ng parang pag-asa na, alam natin, baka mamaya is magkaroon ng kalutasan yan. Masolve lahat ng problema. Parang syempre, yun nga ang iniiwasan ng iba, yung masolve nila Marcoleta ang problema, kaya siya pinalitan. Kaya ewan natin, yung sinasabi kong ewan natin, kung makakabalik siya, baka mamaya may mga humarang sa kanya dyan, di ba? Magtago na kayo. Goodbye, Itbulaga. Mag-aral ka na lang muna bago ka makipagdebate sa mga abogado. Halata naman talaga na pinoproteksyonan ni Tito Soto si Tambalos Lose. Dapat palitan yung nakakabwisit na Senate President na bias and co. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay.
Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Tungkol ito sa Senate presidency, may nakikita siya sa kanyang bulang kristal. Bulang Kanyang kristal. prediction na tila baga ang Senate president ngayon ay mapapalitan. Sabi niya, watch out! So sino ang papalit? Ang kanyang manok, sabi niya, Alan Peter Cayetano will be the most intelligent leader of the Senate. Senate President, watch out! Oh, bakit? Bakit si Alan Peter Cayetano ang kanyang napupusuan? Okay, ito. Rason niya, Alan Peter Cayetano became the city councilor of Taguig. So nagsimula siya sa baba. And then, became the highest leader of the city council. Naging vice mayor sa Taguig. Later on, became congressman of Taguig. Oh, dami experience. Became the highest leader of the House of Representatives. House Speaker. And then, current senator. Okay, may narinig akong kanyang speech sa Senado ngayon, bago lang. Sabi niya, nung inoferan siya na maging Senate President, kailan ba yun? Panahon ba ni Tatay? Hindi ko na, basta na-offeran siya na maging Senate President, kaya lang, hindi niya tinanggap. Baka itong current, yung latest na shake-up, itong pinalitan si Chis Escudero, siya ang inoferan na maging papalit kay Escudero. Kaya lang sabi niya, hindi ko maatim na saksakin sa likod si Oo. Senator Escudero. Hindi, tama yun. Kasi kung siya ang papalit kay Escudero, magiging chismis yun. Na parang inagaw niya yung posisyon kay Escudero. Kaya tama lang yung ginawa ni Senator Cayetano na parang nagbigay siya ng way. No? Kaso nga lang, iba ang pumasok. No? Parang naging pabor sa mga... So, yung sinabi nga ni General Macanas kanina, no, nagsimula sa baba si Senator Cayetano. Napakaganda nun kasi kumbaga experiencado siya sa mga ganyan. Isa pa, syempre, abogado siya. Bago siya talaga mapunta sa pagiging senador, abogado, umakyat yung posisyon niya sa gobyerno, maganda yun. Kumbaga kasi sa trabaho kasi, pag nag-apply ka, mas malaki ang advantage ng taong may experience na eh. Lalo kung mag-apply ka sa malalaking kumpanya. Kasi pagpalagay mo, yung Senado, isang malaking kumpanya yan. Kapag ikaw is full experience ka, siguradong matatanggap ka. 'Di ba? Pero kapag ikaw hindi ka full experience, tapos tumungtong ka kagad sa mataas na, kumari, hindi ka full experience, tapos nag-a-apply ka kagad, manager, hindi ka dadaan ng janitor. Dahil yung pinakamababang posisyon sa opisina, hindi mo makakabisa yung trabaho. 'Di ba? Mas maganda yung alam mo lahat ng kalakaran. 'Di ba? Nagsimula ka muna sa baba bago ka magsimula sa taas. Hindi yung nagsimula ka sa taas tapos ang tapos mo nasa baba. Yun ang hirap, no? Kaya hindi niya tinanggap yung offer na maging Senate President kapalit ni Escudero. So, sabi ko, wow, may loyalty itong tao na ito. Oo. So, ngayon, Hindi, tsaka maganda yun. medyo mayroong disgruntlement pagre-reklamo ang ibang senador sa nangyayari sa Senate leadership. Dalawa na ang nagsalita. Senator J.B. Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa mayorya, sa majority. Dahil iba naman ang takbo ng Senate leadership ngayon. Sinisira na ang mga senador. Kasi nga naman, yung si Senator Lacson, very sweeping yung kanyang statement na halos lahat daw ng senador nagkaroon ng budget insertion noong 2025. Kaya maraming umalma. Bakit nyo sinusunog ang Senado? Bakit nyo sinisira ang kapwa nyo senador? Yun, isang pag-aalma yun. And then, Senator Subiri, yun ang malaking tagok sa grupo nila, itong mayorya. Dahil nagsalita na si Senator Subiri na hindi na siya maligaya sa Senate leadership. Yun, sinasabi na nila, hindi na sila maligaya sa Senate leadership. So may posibilidad talaga na magbago yan. 'Di ba? Sama siya sa Senate leadership, majority floor leader siya. So kanino siya hindi maligaya? Ibig sabihin, Senate President at Senate Pro Tempore, hindi siya maligaya. Iba na, nagbubulag-bulagan na sa katotohanan. Ito ba yung... Ito, speculation ko lang ito, opinion ko lang ito. Ito ba, bakit hindi na maligaya si Senator Subiri? Yung tinawag niyang Senado na bulag, pipi at bingi.
ito na ba yung Blue Ribbon Committee hearing na parang may pinagtatakpan? Mula nung lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa at Sa nabanggit totoo lang kasi, no, nung pinalitan si Senator Marcoleta sa saka si Senator Cheese, dyan sa, sa liderato dyan, is parang, sa akin, hindi na nagkaroon ng magandang daan yung investigasyon. Kumbaga parang nasayang yung mga yung mga testigo na nagsasalita diyan kasi alam naman natin no na nagiging usap-usapan na yung testigo pa mismo ang siyang nadidiin kapag medyo nababanggit yung hindi dapat banggitin. Kasi 'di ba dapat kung ikaw ay nag-iimbestiga ka, halos lahat ng sasabihin ng testigo dapat pakinggan mo. Dapat imbestigahan mo. Kaso ang nangyayari, kapag medyo hindi na maganda sa pandinig nila yung pupuntahan ng kwento ng testigo at yung sasabihin ng pangalan ng testigo, medyo nagagalit yung mga leader dyan. Diba? Yung mismong testigo pa nagiging kawawa, sila pa yung parang nagiging suspect, sila pa yung binabaon. Diba? At saka parang wala talagang nangyari. Yung Blue Ribbon Committee talaga hindi na nagkaroon ng pangil. Napaka-ibang-iba kay Senator Marcoleta. Nung panahon talaga ni Senator Marcoleta, ramdam natin na may pangil yung Blue Ribbon Committee. Ngayon, hindi na nagkaroon ng pangil eh. 'Di ba? Parang yung pangil nabungi na. Nawala na yung matinding kagat. ng pangalan ni Romualdez, parang according to Senator Amy, wala na daw susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Pati si Congressman Toby Chanco nagtaka na rin. Bakit panahon ni Senator Marcoleta chairman, halos weekly ang hearing. Panahon ni Lacson, ganon din. Madalas, meron bang twice a week. Nabantayan ko rin yan. Sabi ko, so okay to ah. Kailang mula nung lumabas si Gutesa, ayun na. Biglang na-stop naman. Wala na. Wala nang scheduled hearing. So, ito na ba yung si Senator Amy Marcos has left the group. Yung group chat ng mga 24 senators, umalis na dun. Hindi niya na kursunada ang nangyayari. So, ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng rigodon ulit sa rigodon ulit sa Senado? Let us see. Sa tingin ko madaling magkaroon ng rigodon kasi nga napakaliit yung diferensya ng majority and minority. Ito ata ang, correct me if I'm wrong, sa history ng Philippine Senate, ngayon lang nagkaroon ng siyam na minority block. Napakadami. Oo, dami. So, Yung siyam na yun, ibig sabihin talagang kontra sila, talagang ayaw nila na nagiging kalakaran. Talagang parang yung minority na yun, no, konti na lang, no, kung nagkakaroon ng botohan, konti na lang yung pipihitin nila, talagang mananalo sila. paliwanag ni Atty. Guanzon, napakadaling magkumbinse. Sino yung kumbinsihin? Number 1, Pia Cayetano. Example, kung ang itotos up nilang mag-Senate President si Alan Peter Cayetano, madaling kumbinsihin si Senator Pia dahil kapatid niya. Kailangan lang nila ng 4 para mag-13. Pia Cayetano. Subiri, nagsasalita na, ayaw ng si JB Ejercito. Yan, nagsalita na rin, ayaw niya na didisgruntled na. So, isa na lang. Saan kukuha? Lito Lapid, madaling makumbinsi yan. Kung saan yung Si Lito Lapid, lagi lang nasa gidli yan. Parang nakaabang lang yan. Parang si Lito Lapid kasi kung mapapansin natin, parang nakaabang lang siya sa gilid-gilid. No? Parang kung sino yung gusto ng nakakarami, doon na lang din siya. Madali lang kausap si Lito Lapid eh. Hindi siya parang kumokontra. Na kunwari, 14 yung bumoto, tapos kokontra siya. Hindi ako boboto dyan, hindi ako sasama sa inyo. Hindi, kung saan yung pinakamarami, kung saan nagkakasundo, yun ang inaano niya. Oo. majority, idagdag mo pa yung 2 bilyan. So, yun po. Ayun, natating nato kaya ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre nato kaya natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.